sinasabi nung nagba-vlog dito na ganun nga, na ganun kadali. Umuwi ka na lang. May interview ka agad pag nasa Pilipinas na yung employer namin. Tapos kahit galing ka na ibang bansa. Ganun, yun nangyari sa isa kong kasama. Ngayon, nagtiis siya na magtrabaho muna sa supermarket ng halos magdadalawang taon. Yun, gawa na naman tayo ng video. Ganado maggawa ng video no? Pareho pa rin damit. Naglinis lang ako sa bahay. At kanina, di ba sinabi ko sa inyo, bumili ako ng, ng baboy. Bumili ako ng ulo ng baboy dito. Magkano na ang ulo ng baboy dyan sa Pilipinas? Yung yung hindi pa luto hindi pa yung nalitsyon. Dito, $15. Kasi naalala ko dati, pagka merong mga birthday sa amin, kunyari si Papa, shoutout kay Papa, malapit na ang birthday, bibili kami ng yung ulo ng baboy. Tapos ilelechon namin. Hindi ko alam kung 1,700 ba o 2,000. Tapos yung palechon niya, papalechon mo, dinadala namin sa pateros. Papalechon mo siya, parang nasa 700, 500. Hindi ko alam kung ganun yung price. Hindi ko alam kung ganun pa rin yung presyo ngayon Dito, bili ka lang ng ulo ng baboy, nasa $15. Yung mga nandito nga, nagrereklamo, dati raw $10 lang yun Ngayon $15 na. Tapos ikaw na lang din yung maglelechon kasi yung mga bahay dito, karamihan pwede kang ikaw na yung maglelechon sarili mo. Kasi di ba ang lalaki ng mga oven dito. Kasyang-kasya yung mga ulo ng baboy ganyan. Kaya ilelechon ko na lang sarili. Kasi di ba kahapon birthday ko. Sa Sabado namin i-celebrate ng mga tropa. Simpleng celebration lang. Tamang inuman, ganyan. Tapos, bumili lang ng tanpuluts. Bumili ako ng yung isaw. Yung bilog-bilog na isaw, paborito ng asawa ko yun. Bumili kami nun. Misis ko lang nakaubos na paborito ni Rochelle yun, sa Pilipinas pa lang. Tapos, ulo ng lechon. Tapos, si Rochelle gagawa ng, salted egg na wings. Talagang lahat, parang mararamdaman mo sa puso mo yung yung handaan na yan. wala yung handa na baduy yun. Inuman lang ang habol natin. Alam mo naman tayo, maintenance natin alak lang Kaya dami nagsasabi sa akin, ang taba mo na. Walang workout, tapos puro inom. Pero yun nga, marami. Kung yung kunyari merong mga nanonood sa akin ng mga nasa Nipawa, basta yung malapit sa Brandon, East Pac, malapit din siya sa Maple Leaf. Ayan, pakita ko sa inyo yung price nila. Yan. Ay, pinromote pa no? Ngayon, nagsusundo ako sa aking asawa. Pauwi na. Ewan ko, ang aga nila pinauwi. Sabi 4:15 daw, pwede na sila umuwi. So, susundo na ako. At mag-ano raw sila ngayon, yung tropa niya dito, magpapasil na naman daw sila. Yung misis ko na-addict sa puzzle. Napakadaming puzzle sa bahay, hindi ba natatapos? Tapos bibili na naman. Tapos ngayon tatambay sa, hindi ko alam kung saan ba sila tatambay ngayon na magpapasil sila. Kasi dito sa kaya na-addict din siya. Meron mga parang mga tournament, mga competition ganyan. Mga pwedeng singles kayo, pwedeng dalawa, pwedeng apatan. Tapos inoorasan kayo, yung mga ganun. Merong mga nagrereklamo sa akin ng mga nasa ibang bansa na meron daw vlogger dito na todo mag-promote ng isang kumpanya na okay lang naman, di ba, na mag-promote. Kaya lang parang hindi na raw makatotohanan. Ako naman matagal ko na rin inaano yung mga ganyan Siyempre hindi mo naman mapigilan yung mga ganyang mga nagba-vlog. Kasi engagement yan Kumbaga yan yung habol ng mga nagba-vlog tulad ko, di ba? Na merong clicks, merong views. Kaya lang minsan kailangan nating nandun lang tayo sa na makatotohanan lang. Kasi merong mga vlogger, yung nirereklamo nga sa akin na vlogger. Yung mga post niya sasabihin na papunta na yung aming employer diyan sa Pilipinas. Kaya kayo, yung mga nasa ibang bansa, kumbaga yung mga nasa sa Middle East, nasa Korea, nasa Taiwan,
bumalik na kayo ng Pilipinas para ma-interview kayo ng employer namin na nandito sa Canada. Hindi ko employer, sinasabi ko yung yung nagbablog na yun, para ma-interview kayo galing ng Pilipinas na. Sabi ko, ba't may mga nagaganyan ba? Yun, hinanap ko yung video, meron nga ganon. Sabi ko, bakit mo a-advisean, ang sinasabi, inaano ko dito, bakit mo a-advisean yung mga Pilipino na nasa ibang bansa na gustong pumunta sa Canada na umuwi? Usually, yung mga employer na ganyan na pupunta sa Pilipinas, meron na silang mga naka-line up na na i-interviewin. Meron nang napili yung yung employer niya na i-interviewin. Meron nang nasala yung agency na i-interviewin nila. Kaya parang may mali doon sa sinasabi nung vlogger na yon, na pauuwiin mo yung mga Pilipino sa Pilipinas para masama sa interview. Paano kung kunyari sumugal yung Pilipinong, yung kababayan natin na kunyari nasa Taiwan sila? Tara, uuwi na ako kasi meron palang sinabi ni ganitong vlogger na pwede na pala akong umuwi ng Pilipinas. Meron na naman akong sapat na experience, mga ganyan. Ma-interview na ako ng employer from Canada. Iiwan niya ngayon yung magandang trabaho niya sa Taiwan. Tapos, ang mangyayari naman pala, hindi pa pala siya naka-line up, hindi pa siya may interview. Kumbaga wala pang future para sa iyo na pumunta sa Canada. Tapos iniwan mo na yung magandang trabaho mo sa kunyari sa Taiwan, sa Saudi, di ba? Meron akong sample na ganyan. Yung kaibigan ko, shout out sa iyo. Alam mo kung sino ka, kung nanonood ka man. Nakasama ko pa siya sa Pilipinas. Umuwi siya ng Pilipinas. Doon ko lang siya nakilala na galing nga siya ng UAE. Sinasabi niya, ganun yung nangyari sa kanya nang pag-a-apply sa Canada. Galing na siya ng UAE. Sabi niya, akala ko pagbalik ko ng Pilipinas, meron ng agad-agad na hiring. O ang ending, pag-uwi niya ng Pilipinas, hindi pa siya na-interview ni employer. Ang ending, nagtrabaho pa siya sa supermarket para lang hintayin yung employer, yung agency na i-line up siya para sa next na punta nung employer galing Canada, 'di ba? Parang misleading kasi. Akala sinasabi nung nagba-vlog dito na ganun kadali. Muwi ka na lang. May interview ka agad pag nasa Pilipinas na yung employer namin. Tapos kahit galing ka na ibang bansa. Ganun, yun nangyari sa isa kong kasama. Ngayon, nagtiis siya na magtrabaho muna sa supermarket ng halos magdadalawang taon. Pero ngayon, nandito na rin siya sa Canada. Biruin mo, pwede naman pala sanang nandun ka na lang sa pinagtatrabahuan mo na magandang sahod. Kaya kahit yung mga yung sino pa ba yun? Meron pang isa akong napapanood na video na akala mo pagka mag-post, akala mo ganun lang kadali mag-apply. Apply now. Ako personally, alam namin yung yung hirap ng pag-a-apply Tapos sasabihin niyo na ganun lang mag-apply. Binibigyan niyo ng false hope yung mga mga kabaro natin, yung mga kababayan natin. Okay lang naman na meron tayong ini-aim, 'di ba? Kaya lang yung mga ganung bagay, dapat nandun lang tayo sa yung makatotohanan. Mamaya na lang uli natin tuloy at nandito na yung asawa ko. Yun, inatid ko lang yung aking asawa sa kanyang destination dyan sa Forbidden Flavor. Kapihan yan, coffee shop. Tapos dyan sila tatambay at magpapasel. Sabi ko, bumili naman kayo baka naman hindi kayo bibili para magpapasel kayo dyan, pepeso kayo. Sabi niya, syempre naman bibili. Nasaan na ba tayo sa kwentuhan? Yun. Titignan nyo yung mga sa mga nanonood sa akin, titignan nyo kung makatotohanan ba yung sinasabi nung nagbablog. Ako kasi sinasabi ko naman na meron ako mga pinopost na na mga trabaho. Pero sa agency naman yun. Hindi siya yung yung sasabihin na
Ang dami ko nakikita niya, sa totoo lang. Darating yung employer namin, ganyan, nakikita ko pare-pareho sila ng mga hindi lang yung mga taga Canada, pati yung mga nasa UK, nasa New Zealand, nakikita ko ganun yung, ewan ko, nagagayahan yata sila ng mga content, lalo na yung sa mga short form na content. Sa akin, ang ginagaya ko, yung mga mga joke-jokean lang, yung mga nakakatawa. Pero yung mga ganyan, yung alam kong hindi naman makatotohanan, Diyos ko po. Kasi titignan nyo muna yung yung detalye ng sinasabi nila, yung mga ganyan. Kasi mahuhook kayo eh, di ba? Siyempre gusto nyo pumunta sa Canada eh. Hindi naman ako hindi ako against sa mga vloggers na yan. Lang ang ayoko lang yung sinasabi nila na yun, yung content nila na yun na ginagawa nilang for content. Dun lang ako hindi sangayon sa kanila. Yun na. At ako'y nandito na sa amin. No? Like, share, subscribe yung mga alam nyo na yun. Sige na, paalam.